bakit mo naisipang bumalik ng Pilipinas? There was that stigma na parang pag nasa Pilipinas ka, mahirap umangat. Miss Elsie, ang dami mong businesses ngayon, di ba? Paano mo ito na-handle? Yun nga yung tanong ng mga tao, Miss Joyce, kung natutulog pa daw ba Yes, ako. natutulog ka pa ba? Ayoko pala, ang hirap pala. You really need to ask yourself na gusto mo ba talaga? Kung dati consider kang successful, suddenly you're a failure. Sobrang successful ka na ngayon. Anong masasabi mo sa kanya? Nung time na pasuko ka na, Yung pagiging matibay na kukuha yan dun sa darkest moments ng life mo. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Editalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Editalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! ang ganda lang na parang sa ating conversation, Miss Elsie, is andun ka sa point ng life mo na pinakamahirap, pero nag-stand up ka para sa mga anak ko. Ano yung parang mindset or value na in-execute mo that time? For me, kasi I'm always the giver eh. I'm always the one na channel of blessing. And during that time, different version of myself yung nakita ko eh. Parang from someone na giver, biglang I cannot give anymore. Kung dati consider kang successful, suddenly you're a failure. Failure is actually not the opposite of success eh. Failure is part of success. Yeah. So parang sabi ko, I'm still blessed. Kasi for me, nasabi ko sa sarili ko, siguro this is part of God's plan na kailangan kong pagdaanan and makita. Kasi I was still young eh, nung nangyari po yun. And until now, although Young pa din naman. I'm 41, I still feel na ang haba pa po ng Yeah. journey. Ang dami pa. So, hindi pwedeng tumigil ka sa failure eh. Kailangan ilabas mo ulit yung the same version of yourself na channel of blessing sa iba, giver, or who knows, baka mas level up pa. Baka mas Yes. madami pang matutulungan. Oo. Pero at the end of the day, is tayo pa rin ang makakapagsabi sa sarili natin. Yes. 'Di ba na I did well. It Saka so si happen na Lord, si diba? Lord, meron lang challenge na binigay sa akin. May kailangan akong matutunan, 'di ba? Yes. At saka, ano po, Miss Joyce, I think, minsan talaga, naiiba yung phases ng life natin. Sometimes, yung mga taong kasama mo before, hindi mo nakasama ngayon. But, it doesn't make them less in a way na sabi ko nga, I love my old life. Kung ano yung, sino yung taong kasama ko noon, yung mga kaibigan, I love that version of me. Oo. Kaya lang, there's another version of me ngayon na may bago na ulit. And the same thing, I love the people who are with me. So, palagi mo lang siyang i-turn na ano yung positive na ginawa niya sa buhay mo. Mas magaan, Yeah. mas maganda siyang tanggapin. Oo. And also, yun rin yung time na na-forgive mo yung sarili mo Yes. and other people. Kasi if dala-dala mo pa rin siya until now, 'di ba? Mabigat. Mabigat. Hindi ka may dala kang baggages, hindi ka makaka-move forward. Yes. Nung nagkaroon ka ng setback, parang okay, tapos na yung struggle na yun. Paano ka naman nakabangon? During that time, hindi pwedeng hindi ko tutukan yung negosyo na yun. Kasi yun yung sagot sa naging problema dito. So looking back, dun sa planta na tinayo for Vibrant Wellness. So nakita ko kung paano nila tutulungan ng isa't isa. Unang-una yung success ng manufacturer, nasa success ng Brand owner. So kung hindi successful yung brand owner, like nung nangyari nga, inaasahan ko si Vibrant yung magiging main client ng planta, eh biglang may problema kay Vibrant. So paano? So in a way, pinakita nung planta na okay, ito yung proper strategy, ito yung proper na paraan para yung mga brand owner hindi nakakaranas ng product expiration. So, ano yung ginawa mo ngayon since you're a manufacturer na, di ba? Of your own brand and then also with the other brands Yes. right now. So, nung tumayo si JPD Emanoff,
nag-start kami, Miss Joycey, na maghanap talaga ng iba-ibang brands. We advocate SMEs, yung mga naghahanap ng manufacturer na mababa ang MOQ. So, mababa lang po talaga. Sa mababang MOQ, nakaka-start yung mga brand owner. At the same time, patuloy mong inaaral yung behavior ng each brand owner in a way na ano yung pwede mo pang maitulong sa kanila. So, hanggang sa naging business solutions company, yung manufacturing. Hindi lang kami nag-limit sa toll manufacturing, but we also extend our services. It's like mga FDA assistance, legalities assistance, like let's say gusto nila mag-export. So we do extra mile. Yun yung maganda sa inyo na manufacturing company kayo. Kaya nagiging successful din yung mga brand owners na hawak nyo. It's because brand owner ka din. Marami kasing brand owner na manufacturer na parang, hindi, ito yung kailangan. Ito lang yung gawin mo. Parang, ako, yun yung nafe-feel ko sa ibang manop ko. Siguro di lang nila nalalagay yung paa nila sa shoes ng brand owner. Oo. Kaya nakakalimutan nila yung role din nila as manufacturer na be part ng journey ng brand owner. Yes. Kailangan mag-work kayo together for the success of both. Kasi hindi pwedeng, eto lang yung request ni brand owner, pero malulugi naman si manufacturer. So, andun yung communication nyo. Yes. With the brand owner. Exactly po. Mm-mm. Also, bihira kasi yung may ganong journey na you get to experience the best and worst of both worlds. Yes. Parang yun. Oo. So, ang ganda nung nangyari sa'yo. But, dahil manufacturer kayo and brand owner kayo, yung iba natatakot naman magpagawa sa inyo. Kasi, may possibility na, ay, gagawin niya rin. Kunyari na lang, rejuvenating set. Binibenta ng manufacturer. Kunyari kami, benta namin 299 ang rejuvenating. Si manufacturer, maglalabas ng product 150. Dahil manok. Manok, Yes. diba? So, yun yung nagiging struggle ng mga brand owners pag manufacturer ang partner. So, ano ba yung thoughts mo doon? Actually, nakikita ko yan sa industry. Yeah. Kasi syempre, di ba? Actually, nangyari siya sa akin. Maliit naman ang industriya eh. Nakikita ko yan sa industry wherein yung mga manufacturers nagkaka-in-house brands din, which hinihingi ko yung pasensya ng mga brand owner. You have to understand na tama naman po, may in-house brand ang mga manufacturers. Why? Kasi di ba malaki din naman ang operating expenses ng mga manufacturing company. So in a way, dun sa thought na nakadepende yung success ng manufacturing sa brand owners, what if yung mga brand owners mo umalis? Or let's say, what if yung mga brand owners mo hindi nag-succeed? So, paano yung manuf? And yun yung nagiging driving force bakit yung mga manufacturing company nagkakaroon ng own brand. But mahalaga pa din yung integrity and respect syempre sa client. Hindi mo pwedeng gawin yon in a way na you are directly competing with your client na parehong quality, pareho halos atake sa products and then ibinagsak mo. Parang nagbigay ka ng price war sa market eh. So, kawawa naman syempre yung mga brand owner. Pero alam naman natin yan, may kanya-kanya tayong market and maraming Yes. tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mhm. Diba? Iba-iba yung presyo ng iba-ibang products, kanya-kanyang market share, pero bakit naman lahat bumibili? And in the end, ang nagsasucceed talaga, I think, yung pinaka-passionate and pinaka-resilient sa ginagawa nila. Kasi madami ding brands or in-house brands na kumbaga hindi din nag-peak or hindi din nag-succeed. May mga ganun ding case, kanya-kanyang brand journey. Tsaka merong manufacturer na hindi talaga niya kayang mag-market. Yes. Ang forte talaga nila is to develop products Yes. and talagang magbigay talaga ng service dun sa mga brand owners. Exactly. Diba? Mm-mm. Miss Elsie, ano yung kaya nyong i-produce sa manufacturing nyo? Ang maganda po sa manufacturing namin, Miss Joycey, unique yung
unique yung planta namin in a way na may multiple kaming licenses or capacity na kayang i-produce in one roof. So, usually kasi ang setup ng mga planta is kapag toll manufacturer ka ng food or food supplements, yun lang. And then, cosmetics or beauty products, yun lang. And then, household, yun lang. Sa amin kasi, we have all those licenses in one roof. So, pag tinanong anong kaya naming i-produce, we can produce basically a lot of essentials, be it sa food or food supplements. We do powder, we do liquid, we do capsule. Pagdating naman sa cosmetics products, lahat ng care, like personal care, hair care, di ba? Face care, lahat na ng care sa katawan, we can do it. As long as nagpo-fall siya sa cosmetics license. And then we also do household, yung mga dishwashing liquid. Sabon. Yes. So, ibig sabihin, marami kayong kayang i-manufacture. Yes. Kasi totoo yun, hindi lahat ng manufacturing, iba't iba yung kayang gawin. Merong beauty and wellness products Yes. lang. Gumagawa lang sila ng mga juice, mga coffee. Sa Yes. inyo, mix na siya. Yes, Yung even license mo. fragrance, even essential oils, pasok sa banga, shoot lahat yun sa lisensya namin. And that's, I think, yun yung unique business proposition po ni JPBN. Ayun yung maganda, no? Kasi kayang magpagawa sa inyo ng iba't ibang klase ng product ni client. Yes. Ano yung mission and vision ng manufacturing company niyo? For us, we want to provide clients ng accessible manufacturing company na kayang gumawa ng high-quality products and affordable na cost, especially for startups. Kasi syempre, pag nag-uumpisa, limited lang yung capacity natin or resources natin. That's our mission. And vision naman namin is to be the leading toll manufacturer, of course. Gusto namin revolutionary yung approach in a way na pinakita naman po namin kung gaano ka-unique yung business proposition namin by having all those licenses in one roof. Mahirap yun, Miss Joyce. Sobrang madugo yung FDA process na mapa-approve yan lahat. Pero with proper compliance, legalities, of course, lahat naman naging possible. Hindi talaga biro kumuha ng mga licenses. Yes. And nakakatuwa lang na kaharap ko ay isang manufacturing na talagang kayang gawin lahat. And bukod doon, nagtayo ka na naman ng another company, etong consultancy. Ano bang meron dito? Bakit mo siya tinayo? Si Dynamic Business, ang goal niya is to offer business growth solutions. Kaya ako na-inspired is yung mga clients ko din. Kasi after nila ma-produce yung products, dumadating sila sa point na, LC, tulungan mo naman kami magbenta. LC, turuan mo kami kung paano mo ginagawa. LC, paano ba namin i-apply yung mga ginagawa mo dito. So, we teach them a different approach kung paano ibenta. Be it e-commerce or kung anong gusto nilang proper way of distribution or channel ng selling. We accommodate and help our clients. Yun yung maganda sa naisip mo na business. Kasi maraming negosyante, parang magtatayo ng business, tapos iba na naman, parang kunyari nagtayo ka ng restaurant naman, ang layo. Yes. Kaya hindi na-handle yung business. Nade-defocus. Yes. The good thing na ginawa mo is ano yung kailangan ng mga partners ko, ng mga clients ko, para matulungan ko sila. And then, dahil lumalapit sila sa'yo, is okay, tulungan ko na sila, paano nyo ba ito i-market? Kasi maraming brand owners, naisip lang nila magkaroon sila ng brand, malayo dun sa kanilang previous career or work, di ba? Pero, naisip nila magkaroon ng brand, and then, hindi na nila alam what's next. Yes. So, yun yung next na ginagawa mo. Yes. Pag naghingi sila ng help na sa'yo. Yun kasi yung vision eh. For others, it may look too ambitious or impossible na parang magkaroon ka ng ganyang ecosystem na kaya mong i-provide lahat. Kasi why? If you have a brand, hindi kasi siya tatakbo ng may missing link eh. Yes. Kailangan talaga merong marketing and branding. Kailangan meron kang magaling na resources ng packaging. Kailangan meron kang knowledge paano mag-import ng mga raw materials mo. It was the vision before, which for others, they didn't see it.
But the vision is manifesting naturally through time. Na kailangan mo talagang daanan siya para makita mo na hindi na lang siya vision. It's now a reality. And I'm so glad na nag-materialize siya, na dumating yung point na dun sa vision na akala mo hindi kaya, and na madaming di naniwala na posible pala yun. Na there could be someone na parang na mapapagtanungan anything na umiikot sa brand. Yes. Kasi lalo na dun sa nangyayari sa'yo, mga brand owners din naman yung tutulungan mo. Yes. So, kaysa magkamali sila, ikaw na yung tutulong sa kanila. Hindi mo sila iiwan habang humihingi sila ng help sa'yo. Meron naman talaga pong hindi nagtutuloy. It's a reality. And it's something that I really need to share to my audience, na hindi lahat ng nagtayo ng brands. Kaya kailangan pag-isipan talaga ng ayos. You need to find the right mentor and really set goal kung bakit mo siya gagawin. Kasi baka nakita mo lang, akala mo madali, akala mo ay... Sumabay lang sa uso. Yes, nakita mo ay parang ang dami na nang kinikita, kaya ko din gawin yon. And then nung nadyan ka na sa actual, ay ayoko pala, ang hirap pala. You really need to ask yourself na gusto mo ba talaga? Yes. And syempre, kung gusto mo talaga, kailangan mo mag-umpisa and you need to find the right people, the right company na kasama mo. Tsaka siguro ang masasuggest natin sa mga brand owners, huwag niyong sukuan. Yes, Oo. yes. Talagang matagal ang brand awareness. Oo. Years yan, years. Tsaka malulugi ka lang kapag nag-quit ka. 'Di ba? Katulad mo nga, Miss Els, ikaw ang living testimony na dun sa challenges mo kung nag-quit ka, 'di ba? Wala yung mga companies na meron ka ngayon, 'di ba? Yes, at the same time, hindi ka nakakatulong sa iba. Mm-mm. 'Di ba? You wouldn't see kung ano yung result ng next coming years kung nag-quit ka. Wala ka namang kinakalaban or wala ka namang kailangang i-pressure eh. Ngayon nga po, ang pagiging brand owner, pwede na siyang side business eh. You don't need to do it full-time eh. Yes. Pwede mo siyang Yes, isabay. may mga clients kang ganun, 'di ba? Nasa abroad, Mga OFW, pero naglabas ng sariling brand. Yes, ang Diba? daming ganon. Kasi may e-commerce na po ngayon. Mm-mm. So, yung pagbibenta, hindi na imposible. Hindi na kailangan mag-traditional face-to-face selling na pupuntahan mo pa or kailangan may shops ka. Ngayon, lahat nasa online na lang lahat. Miss Elsie, ang dami mong businesses ngayon, 'di ba? Paano mo 'to na-handle? Yun nga yung tanong ng mga tao, Miss Joyce, kung natutulog pa daw ba Yes, ako. natutulog Tsaka, ka pa ba? ilan daw yung kamay ko at ilan daw yung oras ko sa isang araw. Baka daw kasi 48 hours yung akin at hindi 24. But kaya ang tingin ng tao is hindi ka nagpapahinga. It's actually about productivity. Kasi ang dami mong resulta eh. To the point na parang kine-question nila na ba't ang bilis niya? Ba't parang hindi ko magawa yung ganong speed? Pero suppose kaya naman. So, doon naman po papasok yung expertise, yung skills, yung experience. So, it's the years na resulta ng mga ginagawa mo. Oo. If you're doing business, you really need to eh. At the same time, you really need to have a good system and good set of team. Like the EV team. For me, sa Vibrant, I think we had global distribution na wala sa iba. So, yung mga products namin we export is to different countries. May mga consistent orders kami in different parts of the world. You also need to maintain balance. Like for me, I make sure na I have time for my family, na yung family kasi, sabi nga, family is everything eh. Para kanino mo ba ginagawa lahat ng pagod kung hindi mo din naman nakakasama yung families? Miss Elsie, ano yung pinakamalaking lessons na natutunan mo sa mga failures na pinagdaanan mo? Kung bakit ka successful ngayon? For me, I keep saying it to everyone na always be grateful no matter what. Whether you're a success, whether you're a failure, sa tingin mo failure ka, pero wag mo isipin yan. Sa akin nga, pinaka-motivation ko every morning, Miss Joyce, pagising is to thank God for the gift of life. Kasi kung thankful ka na may buhay ka, ibig sabihin, ang dami pang pwedeng mangyari. Hanggat buhay ka, may pag-asa. Hanggat buhay ka, hawak mo sa kamay mo yung susi ng success mo eh. I think, hindi naman bulag talaga si Lord. Talagang,
yung imposible kaya niyang gawing posible. And I think my life is a testament dun sa part na yon na parang I could say na malayo na. Malayo na din naman po ang naitumbling or naikembot natin. So, sobrang layo na, Miss Tuloy-tuloy Elsie. lang. I think hanggat consistent ka naman sa ginagawa mo and lagi mong babaunin yung gratitude and being grateful. Kasi iba talaga pag grateful ka eh. Yes. Yung kindness laging nandyan. And Miss Elsie, ano naman yung masasabi mo sa mga OFWs na gusto rin naman nilang makauwi ng Pilipinas pero natatakot sila na magnegosyo or magkaroon ng ibang opportunity dito? Bilang isa akong OFW din, Miss Joycey, alam ko yung hirap kasi ng maging OFW. So it's always parang nagiging trap na yung buhay sa ibang bansa na parang yun na lang yung buhay na na-enjoy mo kasi hindi mo makita yung sarili mo na ginagawa yung ibang bagay. Kasi for you, ang hirap, baka di mo kaya. My advice is don't be afraid to take the leap of faith. Yun yung palagi kong sinasabi, even during my old mentoring days, lagi kong sinasabi yun, huwag kang matakot na sumubok. But ngayon, there are a lot of opportunities in the modern days na tayo ngayon na pwede mo siyang isabay sa work. Tingnan mo kung it's for you, Yes. pwede ka mag-create ng own brand mo while you are abroad. Ang dami ko pong clients na nasa ibang bansa. And binebenta nila yung products nila dito sa Pilipinas or nasa abroad din. So, you need to start. You need to decide to start and find the right people or mentor or consultant na pwedeng gumabay sa'yo. May mga ano na ngayon, AI, pwede na Yes. sumagot sa inquiries. E-commerce, pwede na mag-meta ads kahit nasa ibang bansa ka, pero itatarget mo yung sales dito kasi na dito yung legalities ng mga selling ng products mo. Or kung gusto mo, do extra mile, i-register mo kung saan bansa na doon ka, i-offer mo. At first, parang andali-dali, di ba, pag Oo. pinapakinggan. Pero I'm telling you, the journey is really worthwhile yung ma-experience mo lahat. Sa una, medyo malayo yung horizon. Pero bilang ka lang months, years, and years, and years, papasalamatan mo yung sarili mo na nag-decide ka. So yan, tapos na ako sa question ko, no? Pero may bonus question pa ako, Miss Elise. Elsie, Miss Elsie, no? Sino ba si Elise? Ayan. Monique, maki-research. May research nga. So, ayan, may bonus question ako. Ano yung masasabi mo dun sa na ngayon, dahil sa isang decision na ginawa mo, sobrang successful ka na ngayon? Anong masasabi mo sa kanya? Nung time na pasuko ka na? Yung faith kay God, yun I think ang pinaka-importante. And I want to thank that old version of me na kinaya niya yun. Kasi hindi ako makakarating po dito kung wala yung failure na yun. Sabi ko nga, hindi naman pwede na mula bata ka hanggang tumanda ka, achiever in life ka, never ka nakaka-experience ng mga pangit sa buhay. It doesn't make you strong. Yung pagiging matibay na kukuha yan dun sa darkest moments ng life mo. And Anong masasabi mo sa previous, sa old version mo? salamat at ang galing-galing ng old version na yon kasi kinaya. Kasi siya din yung nagbigay ng inspiration sa mga nangangarap din na mag-start. And imagine, kinailangan kong maranasan lahat yun. Sabi ko nga, I was the chosen one. Baka kaya binigay sa akin kasi kaya ko. Yeah. What if hindi kaya? So, hindi naman lahat entrepreneur. Yes, I wouldn't share the same resilience kung hindi yun nangyari. Ang galing mo, no? Thank 'Di ba? Blessing ka ngayon sa ibang tao kung sumuko ka. So, hindi ka magiging blessing sa mga brand owner, sa mga partners mo. So, yun. Congratulations, Miss Thank you, Ms. Elsie. Joycey. Thank you. That's really heartwarming interview. Thank you po. Thank you, Miss Elsie, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. I would like to promote sa every community yung syempre yung Vibrant Coffee.
Sa mga gustong mag-order, you can find us in TikTok, Vibrant Wellness Main. We are also on Facebook, Vibrant Wellness Main, and Instagram, Vibrant Wellness Main. Doon naman po sa mga interested magpagawa ng own brands nila, you can message me through dynamicbusinessmain@gmail.com. You can email me po or add me sa Facebook, Elsie Jordan Laracas Blanco, and send me a message. Full pala yung Facebook ko. Sige, send me a message. Promise po, magre-reply ako sa inyo. Kasi ang daming nag-reach out na gusto magpagawa ng brand. I'm willing to help you start your own journey. Ayan, magbabawas na si Ma'am Elsie. Sino kaya? Bibili. Oo. And pag na-accept ka, ibig sabihin, important ka. Akala ko ibig sabihin may na-delete. Ayan. Thank you so much, ma'am. Kasi alam mo, ang layo na ng narating mo and sobrang busy mo. Pero nagbigay ka sa amin ng time para i-share ang inspirational story mo. And Miss Elsie, I hope marami ka pang matulungan at ma-inspire sa journey mo as a business owner. Thank you so much. Thank you, Miss Joyce. It's really an honor. And I hope this will be the start of more collaborations po natin. Yes. And excited na ako na Yes. mag-grow Kiniklaim together. ko na yan, ma'am. Yes. Let's grow together. Thank you. you. Thank you everyone sa team. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming Evitalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health, Beauty, and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Sopos Global, Via Juana Distribution, Beauty Code, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Tony, T&M Manufacturing Corporation, Yukon Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.